Breaking news! Mahigpit na ang bagong kautusan ng DILG sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bawal na ang pag-inom sa kalsada, bawal na rin ang videoke, lampas alas 10 ng gabi at mas hihigpitan ang curfew para sa mga minor de edad. Kasama rin sa babala ang mga tambay, geng-geng, rugby boys at mga lalaking walang suot na pang-itaas sa kalye. We welcome Monday with the announcement of the Safer Cities Initiative. Initially, dito po sa Metro Manila mag-umpisa yan, but eventually, lilipat po sa lahat ng major urban centers sa buong Pilipinas. Bakit po natin ginagawa ito? Nakikita natin na mayorya ng krimen na nangyayari ay sa mga urban areas. So it's time to make the people feel safer about where they live. What does Safer Cities Initiative means? Okay. Una-una, dapat mas papayapa ang ating mga eskwelahan para sa kaligtasan ng ating mag-aaral ay meron lagi nakadistino yung school hours na isa o dalawang pulis sa lahat ng eskwelahan. Natatandaan nyo yung bata kayo, bata tayo, pag napasok naman kayo, binibigyan na kayo ng taon, maglalakad na kayo papuntang eskwelahan. Pero ngayon, yung mga magulang, naghahatid, kahit public school, naghahatid sila, hatid sundo yung mga bata. Bakit? Kasi ang kaligtasan ng kanilang mga anak ay number 1. Dapat partners ng PNP at ang barangay dito. So kasama ng PNP ay ang mga force multipliers natin ng mga barangay tanod. Para paliwanag ang programa ang programa ng Safer Cities ay si General Pinamas. General? Thank you very much, sir, for the opportunity. The Safer City concept is actually anchored to the simple rationale. The safety of our communities must be continued and strengthened through the focused, measurable, and sustainable action. Actually, this is in line with the directive of the President to the PNP, and he says, and I quote, "Don't just cut crime, make people safe at all times." So in line with this, the PNP strategically created another plan, the PNP Integrated Anti-Criminal Campaign Plan, geared towards this direction. So last March 21, the SILG initiated the meetings with the NCRPO, the Quad Staff, and the District Directors of Metro Manila to highlight and to pilot the Metro Manila. Actually, we are doing already the strategies aligned in the Safe City. It includes the strategic deployment of our personnel. Second, the deployment of personnel particularly on different transportation hubs, airports, seaports, bus terminals, the LRT and MRT. And second, the deployment of personnel to places of convergence, particular malls, schools, yes sir, schools. We will intensify the deployment of our personnel in schools. And actually, starting today is Monday, may schools na naman. So every morning, all the duration of program, meron po tayong dinideploy na police. Even front schools, meron tayong police assistant desk wherein if there are eventualities, our students can freely consult or go to the different paths. So that's another initiative. And of course, the police convergence, as you can see during the Holy Week season, we intensify in different places of worship and other areas. Okay, thank you very much, General Pinoles. In short, lahat ng mga eskwelahan sa Metro Manila, lahat ng public schools ay magkakaroon ng police presence during school hours. We will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. Kaya ang trabaho ng pulis ay ang trabaho ng barangay. Kung wala pong pulis sa inyong eskwelahan, ay tumawag po kayo sa 911 at nag-update kami kung bakit wala doon at mag-deploy kami agad. Okay?
So, it is our social compact to make the schools safer. Two policemen, one policeman, and barangay officials will be there during school hours. Para paliwanag sa inyo ang Safer Transport Initiative ay si NCRPO General Abrin. Thank you, sir. Tama nga po yung sinabi po ng ating mahal na SIM. We are intensifying our police presence sa different public convergence. And one of the concentration are yung mga transportation hubs po natin. Yung mga LRT stations, lalo na po dito sa Pasay Rotonda, sa Monumento, tapos sa Cubao Station. And at the same time dito sa PITEX po. Nagdagdag po tayo ng kapulisan po natin dyan, not only during the Holy Week, but also i-maintain po natin yung police presence in partnership with the volunteer groups at saka mga barangay tanod po natin. Kung dati dalawa yung police natin, ngayon po madadagdagan po yun, it will be ×2 or ×3 kasi may mga kasama na po tayo na barangay tanod at saka volunteer groups. And aside from that, kasama sa deployment po natin ay yung mga lugar kung saan po heavy po yung foot traffic. And at the same time, kasama rin po sa mga binabantayan natin yung mga different vital installation. Especially now na may konting problema po sa Middle East, in-intensify po natin yung police presence. Kasama rin po yung sa aggressive at sa intensified deployment po natin ay yung mga places kung saan po naglalagi ang ating mga turista. Kagaya po sa BGC, dito sa Makati, sa Pasay, sa Malate, at saka sa May Paranaque. And kasama sa deployment natin ay yung mga mobile forces, yung DMF at sa RMFB, especially during at night, sila po yung ginagamit natin sa deployment. And as a matter of fact, since we deployed those PNP personnel, nagkaroon po ng konting drop po doon sa crime incidents po na mga binabantayan po natin. Thank you very much. Para paliwanag ang Safer Streets Initiative ay si Chief PNP General Tatis. Okay, thank you, sir. Good morning to each and everyone. Pinapaliwanag po natin ang Safer Metro Manila. This will be not only for Metro Manila but will be implemented nationwide. Inuna lang natin dito para makikita natin kung ano ang difference. Because here in Metro Manila, kompleto, we have three places of convergence na kailangan nating deployan at na-mention na. Sir, we have also our church na place of convergence. Nandiyan ang ating mga pulis. Nagsisimba, imbis na magsimba na with the family at mag-uniform na rin sila together with their bodies. Okay, especially during araw ng Pangingilin. If you can see, ang mga Pilipino religiously umaattend talaga niyan. We have our Black Nazarene attended by about 1 million last Good Friday. And we have our Kamay ni Jesus attended by about 6 million and another 6 million attended by pilgrims going to doon sa Antipolo. So makikita nyo, nandyan yung mga polis at nag-aayos ng traffic direction control, police presence, and to respond to any eventuality, mga mandulukot, etc. And other than that, natapos ang school, natapos ang palengke, natapos ang places of convergence sa church, ang mga street natin, especially the tourist area, binibigyan natin ng other team multipliers dyan sa mga area na yan. And so, ano ba ang kailangan natin? We need to have a safe street. Last week, before the Holy Week, kasama natin ang DPWH. We need the road clearing para at least safe. And inayos natin yan. It is through the DPWH circular na sa kanila yung kalsada dapat clear yun. At humihingi ng tulong or nag-implement dyan, DPWH, lalong-lalo na ang mga LGUs natin. Kasama ang pulis, alam niyo naman, may mga matitigas ang ulo, ayaw magtanggal, etc. That will eventually result to safer street, lalong-lalo na as a transportation route for everyone. Okay. So, kailangan natin itong street ay safe. Ano pa ang kailangan natin implement? We will be implementing not only those provincial ordinances
doon sa road clearing, but also to weed out those nagiging area ng mga nagkukumit ng petty crimes. Like for example, nandyan yung intoxication on the streets, nandyan yung nagsusugal sa kalsada, well, yun, and at the same time, implementing yung curfew. At marami tayong nahuhuli. In fact, in the data, marami tayong na-implement dyan. Kaya bumaba yung the occurrence of focus crimes or petty crimes, especially theft and robbery on the streets. Okay, so in-implement natin yan, sir. Okay, just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga sila at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, wala problema. Pag nasa loob kayo ng mga paderyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay? Yung mga rugby boys dyan, yung mga gang-gang dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan, ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga gang-gang, rugby, mga uwas na nakatambay ng mga bata dyan after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na para palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsaduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Ang 4, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo ng barkada. Pero, maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Ulitin ko, wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ng kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Diba? Tayo, pagpunta mo sa YouTube, lahat ng pinapatinig ng Pilipino na video ko, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock tayo, ha? Maliban, ibigyan natin exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, malawa naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan mag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Patulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulogin nyo mga kapitbahay nyo. Okay. So, in-identify namin ang major yung mga tourist stops. In other words, yung mga bibigan dito sa Metro Manila. Mag-umpisa tayo sa BGC, punta tayo sa Poblasyon, punta tayo sa Malate, punta tayo sa Ross Boulevard, punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin intensified patrol.
dyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number one, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college ako, yung mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapapigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number two, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number three, yung mga nagyayabang-yabang dyan pag lasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin na hanin kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom eh. Diba? So tigil na yan. Pag kayo magkapag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Wala na akong pakialam. Inaamin ko, nung bata ako, may kagaguhan ako, pero hindi ako nakulong. Pero ngayon, yung mga gago ngayon, tigil na yan. Tigil na yan ha. Wala nang lasing-lasing sa kalye at maghahanap ng away. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Anytime. Diba? Ready naman ako dyan. Pero tama na yan. Tigil na yung naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gimikan dito sa Metro Manila. Uulitin ko, hindi lang po para sa Metro Manila to. Trial to this month, Metro Manila. Susunod to sa Cebu, Baguio, Bacolod, Davao, lahat po ng lugar na yan. We will make the Philippines safer. This is the Safer Streets Initiative. Nakakaasa po kayo na ang krimen ay bababa. Panghuli po, since 2016, focus crimes have gone down by 60% sa buong Pilipinas. Ngunit, pagtanong nyo sa publiko kung anong number one concern nila, sasabihin nila corruption, number two, jobs, number three, criminality. Mataas ang trust rating ng police. Mataas ang performance rating ng police. Mataas ang presyo ng shabu, kulang sa supply. Drug use is down. Pero high priority pa rin ang criminality. Bakit? Ang media po, ang first three leading stories nila araw-araw ay tungkol sa crime. If it bleeds, it leads. But I am not blaming the media. If it is what sells, then we must prevent it. Trabaho na namin yan. You can go on with your first three stories, but we will do our job to make the streets safer. Hindi nyo kasalanan yan. It is our job. Trabaho namin yan to prevent. Alam nyo, pag niramas kami ng focus crimes, mga statistics na yan, wala naman nagbabasa dyan eh. Sa dulo ng lahat, kailangan, pag lumalabas ang tao sa bahay, pakiramdam nila, manayag sila, wala mangyayari sa kanila. Maraming salamat po. We will take questions. Thank you, sir. Thank you, Secretary. We will now entertain questions from the media, and we would like to remind our media friends that strictly one question and one follow-up question. Thank you, Jota. For the first question, Ms. Rhea Gatano, PNP. Hi, Lisa. Sir, paano yung kunyari, alam natin doon sa mga slum area, may mga nag-video, okay, na may kasamang inuman. Kahit mga alas 5 pa lang ng hapon, kasama po ba ito? O kailangan hanggang alas 10, pwede naman, pero alas 10 kailangan nila tumigil? Bawal ang sa kalye. Kahit nasa depressed area, bawal ang mag-inuman sa kalye. Pwede mag-video okay sa loob ng lansangan, pero sa labas, bawal. Okay? Bawal yan. Kung nasa Forbes Park ka o nasa Uslang Puting Bato, it does not matter. Iisa ang patakalan na yan. Sir, anong magiging parusa doon sa mga magbibigay ng mga kapitan? Permit na Pag kumuha ng permit ang residente para mag-video, okay, sa kapitan, kasi usually hindi sila. sa palagay ko wala naman natang nagbibigay ng permit in those instances. Pag piyesta ay sa kagaya ng nabanggit kanina ay ano naman tayo, flexible naman tayo. Pinagbibigyan natin yung mga ganyang bagay na kunwari, maabot ng madaling araw. Fiesta, it's once in a year lang naman na activity yan. Yung PNP, just the same, pag may reklamo, pinupuntahan natin. Pero kung walang reklamo, tinutolerate natin kasi nga fiesta. Pero the moment na may tawag na from 911 at kami ay pinaresponde, ay pupuntahan natin. Pinupuntahan natin at sinasabihan natin kahit na fiesta. Pero as far as na walang reklamo, tolerated po yan. During fiestas, of course. Thank you. Next, Mr. Alfred Addison, People's Journal.
Sir, sir, sabi mo tawag sa 911 palagi kung may concerns ang public. Lalo na doon sa video kay past 10 p.m. bawal na bawal. Anong sanctions ang naghihintay sa mga police and barangay units na hindi agad mag-respond sa mga calls na calls? Kagaya ng battle cry natin na pagtawag ng 911 po ay dapat within 5 minutes ay makapag-respond din yung PNP. The moment na it goes beyond 5 minutes, we will of course automatic po nagkakandak po tayo ng investigation why they failed to respond within 5 minutes. Kung justifiable naman po yung penalty po ay of course may mga graduated penalty naman po yun na nasa ordinansa naman po yung kung ano yung penalty. Pero as far as we are concerned, dito sa amin ay it will be a light offense and we will subject it for investigation of course. Yung mga PNP natin who failed to respond immediately. Yung mga barangay officials who fail to respond are subject to cases sa ombudsman on neglect of duty. Okay. Sir, last question na lang. Kasi ligtas at payapang komunidad. Last Holy Week, sir, there were 91 fire incidents sa buong Pilipinas as reported by the PNP. Parang mataas na ito, sir. Paano nyo ma-address yung mga ganito and yung mga appeal nyo sa public, sir? Lalo na summer, sir. Oo nga, summer na yun, nagkaroon tayo ng well, kasi part of this is my fault. Kasalanan ko to. Inaamin ko. Ang aking crackdown sa BFP ay nagresulta sa delay ng procurement ng mga fire trucks. Ngayon pala namin inumpisahan yan after getting to the bottom of it sa buong sindikato ng BFP. Nakakaasa kayo na ang delivery ng fire trucks ay nag-uumpisa na sa taon na to at mapapupulfill namin na lahat. Napakahirap po ang reform agenda. Maraming tinatangaan. At ako, inaangkin ko po ang responsibilidad sa kakulungan ng fire equipment. Pero yan ay ginawa ko lang dahil sumobra na ang korupsyon sa loob ng BFP. It had to stop and I had to take stock kung ano talagang gagawin. But I take responsibility for that. Thank you, sir. Next, Ms. Karen De Guzman, ABS-CBN. Hello po. Marami na po tayo mga anti-crime prevention activities or campaigns. Ano po yung kaibahan nitong Safer Metro Manila doon sa mga nagdaang po natin mga kampanya? Dati kasi, actually continuation lang yun eh. Kung titignan mo, since 2016 hanggang ngayon, there's been a 60% reduction in crime. So malaki na yan, di ba? The difference now is that kailangan maramdaman ng mga tao na ginagawa namin ito. Tandaan nyo, they trust the police, taas ang performance rating. Pero number one, we feel na yung issue is criminality. Kasi hindi nila nararamdaman masyado yung presence. But the police still are doing their job. The difference now is may 911, may natawagan sila. Number two, ang deployment namin is assured. Kasama na sa SOP ng buong police force na gagawin nila yan. Okay? We hope that in months time, makikita natin ang diferensya sa ginagawa natin. Okay? It will be a continuing endeavor from now. May mga naitala po tayong mga incidents ng Holy Week. But so far po in general, kamusta po yung overall assessment natin nito Semana Santa? Okay. Overall, the observance of our Holy Week, Semana Santa, ay generally peaceful, except for some minor incident na nagawa naman natin investigahan, etc. But basically, the peace and order, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, napakatahimik. Unlike as the record shows, bumaba talaga ang occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police, but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units,
They have all the resources. Kung pulis lang, of course, kulang na kulang at ang mga resources natin dito. But yung LGUs, lalo na dito sa Manila, dito sa Quezon City, mantakin mo yung mga patrol vehicles, yung mga sasakyan, including the resources na government sila, no? Including the human resource. Ito, yung mga force multiplier na kanilang binibigay, including yung paggamit or pag-enforce ng mga ordinances. So, it's all about the partnership of the law enforcement units as well as the community. We are doomed to fail pagka wala sila. So, ngayon, the cooperation, coordination, as well as isa silang gumagawa to achieve peace and order as well as public safety nandito. Last na lang po, Chief, isegue ko na lang po, during Good Friday, may insidente po tayo sa Palawan involving our police officers. Naging malinaw na po ba bakit po umabot sa Marilan itong nangyaring insidente? Okay. Yun yung sinasabi ko good coordination. Merong wake, and then therefore, dapat yung barangay captain and or the chief of police ay nagko-coordinate na yan, lalong-lalo na if there is a wake, mayroong maglalakad ng mga yung mga lamesa at kainan dun sa kalsada, nagko-coordinate yan sa police. Meron bang coordination? Sa tingin ko wala. Kasi nga, na-occupy na yung kalsada. It should have been prevented because of an altercation occurred during that fateful night involving police officers na nakasibilyan and apparently who are under the influence of alcohol. And so, doon na nagsimula. And they went to the police station, nabugbog sila, they went to the police station to ask for additional responders from the police station. And may nag-respond na actually, 6 sila. And during yung response na yon, meron ng baril. So, we are thoroughly investigating this. The question is, why is it that they are in civilian attire during Holy Week, during full alert status, and bakit nakainom? I already given my staff to fully investigate. That will eventually answer those things, filing administrative and criminal charges to especially our police officers. They are responsible and accountable for their units' failures and success. At huwag kayong maglala. The NBI, the National Bureau of Investigation, the Regional Director were directed to be there at nag-uusap sila para walang cover-up, no whitewash in that incident. Thank you, sir. Next is Ms. Catherine Austria, Brigada Engineer Secretary. Chief, follow-up po dun sa pwede mensahe sa incident. Ano po, nasa na po yung sabi ko kanina natin 4 na police na gusto nyo i-jail at i-lock up? Ano na po ang... Nakakulong na sila, nakakulong. And they were disarmed and continuing pa rin yung investigation. They are restricted but they are already locked up, nakakulong. For the filing of appropriate charges. Okay? Of course, meron namatay. Anong magpapile doon? Maybe homicide or murder. Yung COP po, naka-relieve na rin po ng Puerto Princesa. They were relieved. The Chief of Police of Police Station 2 of Irawan, Irawan Place in Puerto Princesa, as well as the provincial directors. Provincial director. Imagine, 100 police yung nandun. Napakaliit lang na police station, 100. And therefore, hindi na nila na-inspect during full alert status, naka-civilian. Worse, lasing. Walang pinagkaiba yan. Walang pinagkaiba yan doon sa nangyari January 1. The Chief of Police died together with 3. Ang bumarel, kapwa sila mga pulis at may nadamay pa na civilian.
At ito ay nangyari because they are under the influence of liquor or intoxicated. Nag-inom sa bar. Kaya makikita nyo, hindi lang natin napapalabas. I've been hard-hitting in this. Napapailan natin administrative case ang mga pulis natin who are drinking on public places. Whether they are on off duty, they should not be. Especially inside the offices. Including those personnel natin, whether in uniform or not in uniform, na involved in gambling activities, lalong-lalo na saan? Sa pasugalan, gambling joints, casino, sabungan. Marami na tayong nakasuhan, hindi lang natin. And we have a bunch of them already being punished. Ito, I suspect, may lamayan doon, baka may sugalan pa yun doon. Pabayaan natin dumaan yung investigation. Thank you, Chief. Thank you. Next, Mr. Malonzo Sanstan. Secretary, lahat po ba ng LGUs sa Philippines, with regards po dito sa Safer Philippines program, may mga ordinansa na like doon sa bawal mag-inuman sa kalye, yung bawal mag-video at saka yung curfew. Usually po meron naman talaga yan. Kasi sir, ang question ko, what would be the basis yung magiging arresto, lalo na dun sa yung mga nakahubad sa kalye? Kasi for some, sa mga communities nila, normal. Basis of a ordinance talaga. So would you encourage the LGUs? Yes, I will write a memorandum circular to encourage all LGUs to pass the same. Pero kung maintindihan nyo, 90% ng crime natin nasa urban areas talaga. Kaya sabi namin, Safer Cities Initiative, dito tayo nag-uumpisa na. Okay? Kahit kayo naman, ayaw nakita ang ganyan, di ba? Ayaw nag-google, nag-video kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, hindi na bawal na yan. Okay? So, makakaasa kayo na sa mga dating na panahon, people will feel safer. Thank you. Thank you, ma'am. Next, Mr. Vince Lopez Manila Times. Last three, sir. Mr. Ryan Lesigas, PTV. Hi, Sec. Sec, nirinig daw lahat ng fire inspectors ng BFP ng NCR? Yes. Ilan ba yun? Okay, ganito ha. Kukwento ko sa inyo. 902 fire inspectors NCR. Nilagyan namin ng body cam para lahat ng transactions recorded. Anong nangyari? Oo, naka-body cam sila. Pero wala nyo sa transaksyon. Sa telepono. Hindi pa rin tumigil. Kinasuhan ko na ang chief ng lahat ng chief ng fire at 45 others para sa kalokohan. Kinasuhan na. Pero yung mga fire inspectors, ayaw pa rin tumigil. I received 10 complaints since narinig ko yung fire chief natin. Hindi pa rin sila tumitigil. So, sawa na ako sa kanila. They are out. Meron dyan, mababait. Eventually, babalik ko din dyan. Pero, in cities, dito sa Metro Manila, ang organized, there is only one organized crime group in the entire Philippines. Ayan, nasa loob ng BFP. Hindi lahat ng BFP pero nasa loob ng BFP. Organized crime, bakit? From admission, to inspector, to firefighting, to procurement, iisa ang toka. Lahat yan, alam ko ano ginagawa. I'm gonna put an end to this. Eagle na yan. Okay? So, hindi ba maapektuhan yung operation now that wala? At saan kukunin yung replacement sa kanila? From the provinces. Babalik namin dito. Sec, may binapatanong. Yung yung flammable daw, Sec, yung 10,000 liters na langis dito sa QC na intercept ng huli ng QCPD residential area. May stock daw sila ng 10,000 liters. Abiyat yata. Mamaya lang sa Inspector Pachi. Sir, there was reported illegal activities involving po yung mga flammable liquid po natin. At pinuntahan po ng Quezon City Fire District and together with the Station 10 of the PNP,
and the tanker was impounded unless they can provide necessary permits for their activities. So the usual actions of the BFP is to report that to DOE, and at the same time, together with the PNP, they will impound the tankers to prevent a possible fire occurrences in case magkaroon ng maling pag-unload ng mga flammable liquids. Yes, it's really very hazardous because there's a possibility that it will start or ignite and it will be a big fire. And second, it's a possible of explosion kasi wala na siya mga necessary fire safety requirements. Hindi pa natin ma-confirm pero yung driver ko binigyan na namin information sa Quezon City Fire District at pinaka-report na sila to submit the necessary. There was a task force before together with the PNP and the DOE pertaining to LPG. At ito naman, because of the crisis, there is a possibility of economic sabotage, then the DOE will take actions. BFP will support that. Hindi pa ho tapos yung investigation nila. Maybe it's because of economic purpose. Pumasok yung presyo ng langis, mag-stock sila when the price goes high and sample they will come. Yeah, because of the prices. Sabi ko, Thank you. Last two questions. Sir Carlo Mateo, DCWD. Last, Mr. Eugene Fernandez of IBC. Great. Wala na? Okay, thank you very much.